Ano ba ang rason, bakit hindi makakapaglaro si Kai sa Gilas? Dalawang posibleng rason kung sakaling hindi talaga maglalaro si Kai sa Gilas. Sa nalalapit na FIBA window kung saan haharap ang Gilas Pilipinas sa New Zealand Tall Blacks at Australia Boomers, tila malinaw na hindi makakasama si Kai Sotto sa lineup. Ilang araw na lamang bago ang ensayo ng koponan, ngunit ayon sa mga ulat mula sa Japan, maliit ang tsansa na makalaro ang 7-3 center kontra sa dalawang powerhouse teams. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit malabong makita si Kai na suot ang Gilas jersey sa darating na qualifiers. Una, ang kanyang kondisyon matapos ang ACL injury. Kagagaling lamang ni Kai sa isang seryosong ACL injury na nagpahinto sa kanyang laro ng halos isang taon. Bagamat na-activate na siya ng kanyang koponan sa Japan at unti-unti nang nakakabalik sa forma, hindi pa rin maikakaila na nasa proseso pa lamang siya ng full recovery. Ang kanyang conditioning ay maaaring hindi pa 100%, at ang paglahok agad sa dalawang high-intensity na laban kontra sa mga physical na koponan tulad ng Boomers at Tall Blacks ay may kaakibat na panganib. Sa ganitong sitwasyon, makatuwiran bang isugal ang kanyang kalusugan para sa dalawang qualifiers? Ikalawa, ang desisyon ng kanyang B-League team. Si Kai ay kasalukuyang naglalaro para sa Koshigaya Alpha sa Japan. Bagamat may probisyon sa kontrata na nagpapahintulot sa kanya na maglaro para sa Gilas tuwing FIBA windows, hindi umano pabor ang kanyang koponan na malagay siya sa alanganin. Malaki ang inilaan na investment at resources ng Alphas kay Kai, kaya natural lamang na protektahan nila ang kanilang manlalaro laban sa posibleng re-injury sa labas ng B-League competition. Hindi rin biro ang level ng kompetisyon na kakaharapin ng Gilas laban sa Australia Men's National Basketball Team at New Zealand Men's National Basketball Team. Kilala ang dalawang koponan sa kanilang physicality at structured play, bagay na maaaring maglagay sa alanganin sa isang player na kagagaling lamang sa malubhang injury. Ayon pa sa isang source, it's just common sense. Sa madaling salita, ang pag-iingat ngayon ay maaaring magbigay daan sa mas mahabang at mas produktibong career para kay Kai, imbes na madaliin ang kanyang pagbabalik sa international stage. Para kay Gilas head coach Tim Cone at sa kanyang coaching staff, malinaw na kailangan nilang mag-adjust at maghanda ng alternatibong game plan. Maaaring mas bigyan ng mas malaking papel ang ibang big men sa rotation upang punan ang inaasahang pagkawala ni Kai sa laban. Sa kabila nito, tiyak na maraming fans ang madidismaya. Marami ang umaasa na makita si Kai na manguna laban sa malalakas na koponan ng Oceania. Ngunit sa huli, ang mas mahalagang tanong, mas makabubuti ba sa Gilas at kay Kai ang pansamantalang pagliban ngayon para masigurong handa siya sa mas malalaking laban sa hinaharap? Sa ngayon, tila kailangan munang tanggapin ng lahat na ang kalusugan at long-term development ni Kai Sotto ang pangunahing prioridad.